madamog salamat permi kay Boss Ivan, kay Boss Kano, sa wala untad ka pagsuporta. At syempre sa kanyang mga tropa, AI Production, sa QNet, La Sima, BND, MKTL, madamog salamat permi sa suporta. Sa wala, Reven Stray Kids, kag Bisma, 2025 titulo champion, lugyaw para kay Clifford. Shout out Stray Kids, shout out Michma, Elfigas. Yun. Sa too, Reven 50-100, Flip Top Battle MC, lugyaw para kay Arma. Arma. Yo, siyempre pasalamatan na yung aton mga sponsor, JKS Vape Shop, Hypebeat, Wavecaps, Bulawan, LCT, Bipolar Media, Panuble, Silog Tradisyon, Kasadiban, Justin Javis, Arix Panda, Julvin Lucero, Ken Valdimar, Derek Nesel, kay Doktora, kag siyempre kay Boss Doc, Geray Letra, Bars Network, Wars 5, nagdaog sa Coyton sa Clifford, inpili amaw na si Arma, gani pamatian ta, unang abanat, Arma. Girahay game. Game! Clifford. Natural na pag-rap niya ay nagbunga at nagkatitulo to. Tinanghal na champ ng turna. Asan Pakiko? Clifford. KLFRD. Bawal matalo, bawal madurog. Masyadong bini, baby. But tonight I go. No mercy dito sa ruking walang AEI. Utasin ko lang. Buhay ng aking kalaban. Walang bawel-bawel sa akin, kid. Para bang iyong pangalan? Clifford. Cliff. Bangin. I'll go Parker on this bitch. Ito todo ng sagad. I'll make sayad on this cliff. Pero di ang pagbagsak, isasayad kahit stiff. Animality ang rap. Pagkatulad ni sayad, lulundagin ko yung bangin. Di ba baba, paakyat? Pero, kampiyon. Champion of the masses, tila siya'y si Magsaysay. Body bag, the bunch of asses, kampionato'y natangay. But I'll put this kid to sleep, pag naghele, lalabay. Pero di sa helicopter, sa kamay ko namatay. Ayun na, sa kamay. At ang matalo daw siya, ay tila karayom sa talahiban. Ganon siya kalupit. Hirap madaig. At nung aking nadinig, ako'y nakapag-isip-isip na kung karayom ka bubuet, yung karayom sa tindahan, bibilhin ko lang ulit. Karayom sa talahiban, hirap-hirap hanapin yun eh. Tayo na 4 na piso lang yun sa tindahan, gago ka ba? Ano akala mo, joke? Hindi para gawing katatawanan. Yung pinupunto ko lang, bakit pa ako magpapakahirap? Talunin ka kung may mas madali na paraan. Ano kung kampiyon? Ha? Ano kung kampiyon? Dapat ba akong magbigay ng pugay? O sumaludong tunay? Tanong ko lang, nabago ba ng kampyonato mo takbo ng inyong buhay? Na. Si M-Site, nagkampiyon, yumaman. Ikaw, nagkampiyon, wala lang. Tangina. Ano, tumagos sa iyong isipan? Tangina sagot. Ha, tumagos sa iyong isipan? Tangina sagot. Para ba kasing gusto mong iyabang kampyonatong naabot? Ito, masakit na katanong ang ako mismo nagbuod. Napatigil ba ng pagkakampyon mo, pagtatrabaho ng nanay mo sa abroad? Hindi! Now, I want you kid to think, yes, you aced the league you're in, made the name sa sin, earned his own sing-sing, but ask yourself, Clifford, yung hawak mo na ring, what value does it bring kung yung estado ng buhay nyo tang inakapos pa rin? Putang ina mo, gago ka. Kagigil eh. Putang ina mo, ha? Kaya galingan mo, Cliff. May dapat ka pang patunayan, di lang sa akin. Ibuhos mo lahat, kid.
Dapat yung perf di alanganin. Andyan si M-Site, si Poison, mga bisita na bigatin. Pero dapat ako kinalaban nyo nang may palag-palag naman yung lugar namin. At balik tayo dito kay Mr. Uhugin. Kasi yung pinaka rasonita nga kung bakit siya humangin ay yung pag-champion niya sa liga na kayang-kaya ko lamunin. Ako nakapag-flip top na. Kumikita pa ng perang di mo akalain. Ngayon matanong nga kita, Mr. Champion, ano pa ba ang pwede mong iyabang sa'kin? Nothing. Let's go! Yo! Game? Unang laro ko sa Tagalog. Tas kalaban Batikan. Pero di yan yung dapat kong kalaban kaso kinailangang palitan. Ako naman palag agad. Kahit sino wawa sa akin. At nung kay Arma natapat, di ko nasabing alanganin. Sa halip ako ay napasabing, may masama yung dadanasin. Kahit hindi ito yung 13, itong kalaban mamalasin. Kaya nung binigay sa akin ni Pak itong malalim pakinggan, ako'y hindi na napaisip kung kailangang galingan. Tinanggap ko kaagad, wala akong plano tanggihan. Bakit ako magrarason? Bigyan mo ko ng dahilan. Alam kong di ka kalakasan, tol, marami ka lang pera. Kaso anong magagawa niyan kung nasa gitna ka na ng gera? Kasi yan si Arma, isang mayaman na rapper. 6 digits pala sahod nito, guys. Niyayabang niya sa battle. Sige, ikaw na maraming pera. Pero linyahan na pakabaho, basurang parang kinalukal. Tanga mas kailangan mo yung practice. Kesa pinansyal sa Manila, wala ng battle. Kahit gusto pang lumaban yung mga baray tanghal, wala yang kasalanan sa flip top. Pero parang tinanggal. Kaso may rason daw yan kung bakit di na siya binibigyan ng laban ni Boss Arik. Kasi sabi daw ni Boss Arik, dapat meron ka na backup. Dapat cash muna bago ka mag-rap-rap. Tanginan to, naniwala talaga. Ututukang tanga ka kung ba't di ka na binibigyan ng laban ni Arik kasi bano ka talaga. O mahina ka na rapper, para klaro niyang alam. Sabi ni Boss Arik ko, Arma, wag ka na bumatel ha, magtrabaho ka na lang. Tsaka totoo nga, dati madalas natatanggal to sa trabaho, tas ngayong regular na, anyabang. Yung payslip parang isasampal sa mga tao. Sige, pagpatuloy mo yan, tol. Sa lapag kahahadusay, bubugbugin kita hanggang sa magdamag ang lantang gulay. Ito'y matatanggal ang sungay at malalaglag sa hukay. Tatrabawin ko tong mahilig magyabang ng hanap buhay. Kaya saluhin mo mga bala ko ngayon na bibitawan. Ako man tong hinihingal, ikaw yung naiiwanan. Kung bumalik ka dahil may mga bagong naglilitawan, tong mayabang na mayaman sa laro pahihirapan. Tanga di ka sa akin mananalo kahit na anong gawin at kahit di ko diinan, kita namang baon pa rin. Panay, real talk lang tumamen. Buhay mo yahalungkatin, parang kanta ni Bugoy, walang bago, ganun pa rin. Kaya sa akin, humanda ka, ito'y simple na paghatol. Kung hikain man tong bata, may sisindihan na dahon. Walang arit daw, subalit dadanasin mas masahol. Kasi kung hingalin pala, bakit ang bilis kitang nahabol? Round 4, let's go! Ay. Goods. Nice. Sabi ni Sir Arik sa akin, magtatrabaho na lang ako. Gago totoo at yung kinikita ko mas malaki pa sa kinikita ng buong angkan mo. Tangina, dinamay yung sahod ko. Kanyang napagdiskitahan. O sige, dahil mapilit yan, ikay aking pagbibigyan. Oo, malapit-lapit sa 200. Libo yung kinikita ko buwan-buwan. Pero putang inang yan, parang kasalanan ko pang. Magaling ako sa mga bagay na hindi mo alam. At ang pag-asenso sa buhay ay hindi ko tinatagtanan. At inaabot ko yung mga bagay na pinapangarap mo lang. Putang ina mo! Tutuloy ko pa! Ano? Ang ina mo nga.
Round 2. Round 2. Main weapon niya ay multi. I've been doing in the past. Walang tapon daw tong cool kid. Pag nag-multi ay wagas. But our difference is that, man, it's outside battle rap. Nagmumulti ka ng syllables sa multiplying cash. Motherfucking fact. Binibida pag mumulti. Gago, ikaw ay magtigil. Masyado kang entitled. Parang MKTL. Nanalo siya sa isang member. At siya'y nakatagos, lumusot siya dun sa RG na sa final boss. Now look me in the eye, little fry. I'm heavier than you kahit yung weight i-double time. At kahit siya yung smaller guy, before he dies, I'll make him do an exercise. But this ain't just a walk in the park, Clifford. I'll make you run for your life. Kasi ito ay 50 cal sa animal. Walang bulletproof. Isang general sa God of War. Hindi mapapasalot. Ikaw ay typical, mag-multipar. I know all your every move. I know what you gonna do. Kaya fuck Adele, I'm here to tell, I'll never go easy on you. Ang ina mo, ha? At sabi pa, sa isang laban niya, nagra-rap na ako dati pa, 8 pa lang yung Pepsi. 8 pa lang yung Pepsi. Nice G! So nagra-rap ka na pala, wala ka pa sa grade 3. Ha? Yan. Porket tunog luma, akala mas effective. Gagi. O eto ha, gago ka, nagra-rap na ako, wala pang Pepsi. Ano? Puta, balon pa lang sa tubig, balon pa lang yung tubig dati, putang ina mo pa. Kagigil ka eh, ha? Isang bagong nambabalagbag. Isang bagong nagbabalagbag na nagmula sa dati, ha? Bunga ng mga achievements namin sa rap at bilang mga representante. Kaya bago mo simulan, alam ko na kung saan yung bagsak ng mga sulat mo't atake. Kasi papunta ka pa lang, pabalik, fuck! Wala kaming garahe! Diba? Fuck! Puta, wala kaming garahe at bakit kita hilingi kay Doc? Ito ang sagot. Kung tingin mo ikay hinog, masyadong malambot. Ha? Hindi. Kung ikaw, kung tingin mo ikay hinog, masyadong malambot, hindi lang para na mahamak. May deeper meaning ang paghingi ko sa iyo kasi kung minsan kailangan mong mawasak para tuluyang mabuo. Batak na ako sa experience. Halang. Ha? Kaya bakit kailangan pa kita? Pwede nga akong maging one of the judges na lang at manood sa iyo, di ba? But now I'm giving him shots. Sarap. Sige magpakalulong ka pa. Kasi kung mapabattle manualak, dapat mas hubog ka pa. Round 2, Clifford, let's go! Puro fake news ang puta. Yaw! Mayaman daw. Tangina sinungaling na lalaki. 200k sahod mo tas wala kayong garahe. Tangina, galit na galit. Kala mo naman nakakatakot. Tanga pag nasigaw ka para kang Bisaya kasi galit ka sa Tagalog. Kung TV na Bisaya. Yaw! Sa mga hindi nakakaalam, siya yung dating kasama ni Castillo. Sa 2x2 may matindihan na laban, naging sunod-sunuran sa Castillo kahit di naman siya kawal. Tanginang yan, ano ka tiga-adlib? Kasi binuwat ni Castillo, tong bano na binatilyo, pag siya na mag-i-spit, nirarason yung sigarilyo. Tanginang battle yan, umiiwas ang puta. Talagang ikakahiya ka ng lugar mo. Tapos sinahangaan nyo ganto, talagang parang ang sikong, tinatawanan ko lang to. Kaya lalong di mo kakayanin mag-isa, na parang arming walang kampo. At kung anime naman to, para kang haping walang natso. Kaya gagi lakasan mo.
kung talagang sa akin sasabay ka. Kasi pagka sumablay, ito'y malabo na magtay pa. Sigurado tol, patay ka, mga paay magpapantay na. Nagpapaliwanag ako dahil para kang kurokong walang tayga. Kaya tiisin mo tong lahat. Huwag kang mawawalan ako. Ngayon na yung laban one-on-one, wala nang sasalba sa'yo. Alam kong forte mo Tagalog. Kaya alam kong nakatodo ka at wala ka diyang pambobong banatan. Alam kong mahusay ka rin at pag nagseryoso malaman. Pero hindi pa rin sapat, tinataglay mo na galing. Kaya pa rin kitang talunin sa kung saan ka magaling. Kahit na ang daming aberya at sa sulat na kukulangan, sigurado pa rin akong yung kalaban mauupakan. Samantalang si Arma iba, solid gumawa ng berso. Kaya matik may palakpak, maganda daw pagkakamix niya ng lalim at halakhak. Aba kaya naman pala, agad-agad na yung lalaban, talagang balansing babangga, handang-handa, walang atrasan. Ako naman kabaliktaran, walang hangad na palakpakan, napipilitan gumawa ng pangit para may maganda na laban. Kaya tong Arma kukulangin, sa harapan ay kukupalin, kung may tatanggalin sa flip top, ikaw agad ang uunahin. Sa akin sabog kung susumahin, kaya panong laro-laro lang, yung nagfi-feeling big fish na malalim, makikita niyong palutang-lutang. Kaya tong nabansagang brutal naman ngayon ang kakanain, kahit wala akong balisong dyan sa noo kasasaksakin. Ngayong sakin ka natapat, lisensyado kang papatayin, kaya gagawa ng masama at hindi ko to palalampasin. Time. Okay, Arman, let's go. Buhay pa? Nice. Round 3 na. Nandito na tayo sa exciting part. Nadinig nyo naman, dalawa niya na rounds, puro selfie bars. Come on, lift your chair up. At sa akin magyabang, kaso yung bangko mo na dala tol, masyadong magaan. Gago ako pag nagyabang, kaya ko panindigan. Hindi lang to upuan, buong living room aking pasan. Ha? Buong living room. Eto po pala si Clifford. Repin Stray Kids. Stray. Gago masyado kayong jahe. Kung yung iba gusto yumaman, kayo gusto nyo maging pulube. Ha? Sakto! Nag-host din ako ng mga piging. Kaya I'll give you guys a solid introduction. Ladies and gentlemen, please welcome Stray Kids! Open for adoption! Stray Kids! Tangina nyo, fuck you! Dok, ano to? Mga pusa na na-rescue! Hindi. Pero seryoso, matanong nga kita. Nag-aaral ka pa ba? Nag-aaral ka pa ba? Ha? O dapat yan. Kasi yung nanay mo sa abroad nagpapakahirap, mapaaral ka lang. Tapos ikaw dito, flex ng money, bitches, fame. Na para bang in good state. Tapos yung costings ng music video nila na HD, inaasa niya sa nanay niya na DH. Ha? HD, DH. Tapos, nag-aaral ka pa mag-produce ng music. Umareglo ng beat para malapatan ng mga lyrics. Kaso, di niya alam pagsabayin. Now, I was able to think. Paturo ka sa nanay mo, tol. Sana yun mag-sync. Katulong! Sync! Puki ng inang yan. Ha? Pero di ba, bago siya nag-abroad, 4-piece recipient kayo nung araw. Congrats, pare! Tumanggap kayo ng benepisyo na galing sa nakaw. Sabi nung mga magulang niya, Clifford, anak, mag-aral kang mabuti. Yan lamang ang maipapamana namin sa iyo. Putang ina nyo! Mas may kakayahan pa yata akong magpamana kaysa sa mga magulang mo! Putang ina. Naghihirap kayo ngayon! O sinong may kasalanan? Hindi yan dahil sa sirang sistema. Resulta yan ng dalawang walang diskarte na magulang. Ha? Kaya Mrs. Peñafiel, masabihan nga kita. Ha? Mrs. Peñafiel, masabihan na kita, ma'am, yung anak nyo ho, magrarap na lang daw siya. Kaya huwag ka nang mag-aksaya ng oras na magpadala kasi yung pera mo, ma'am, pinapangmariwana na. Ha? Real talk, ma'am.
Sabi niya kay RG, tatagalugin ko lang ha. Sabi niya kay RG, hindi yan sa brand ng sapatos, sa naapakan niya ng mga paa. Hindi ba totoo? Na kahit di branded yung sapatos mo, kaya mong umabot ng malayo-layo. Ako nga naka-slippers lang. Pero pagkatapos ng laban na to, tingnan mo mga paa ko, makikita mo sarili mo. Ayun na. Ha? Tagal kong nawala at di nyo nakitaan ng anumang galawan. Nanood na lamang, binalak na iwanan ang napili kong larangan. Pero may biglaang kumabog sa aking pintuan, ninabot niya ang balitang may bubot na nag-ahari-harian at nung aking nasilayan, putang ina, pagpagkalawang ko lamang ang siyang akalang kinakatakutang kalaban. Clifford, ganito ang level ng ligang iyong pinapangarap. Kaya Clifford, ask yourself, karapat dapat ka ba talaga sa flip top? Yung fake news no? Tanga, nagtatrabaho ako. Nagkamali ng gagaguhin to. Tsaka di ko na kailangan mag-aral kung ikaw lang ang tatapusin ko. Nice. Teka lang, may rebat pa ako eh. Hindi, wag na. Yo, game! Etong si Arma, magsasampung taon ang bumabatel. Oh, yun, higit na. Nagpahinga! Tapos pagbalik ako na piling kalabanin. Tangina nang hihingi ng baguhan. Gusto mo kong makatapatan? Bakit? Kala mo isip batokan? Tanga, napilitan lang ako, pero ayaw kitang kabatel. Di kita trip, alam mo yan. Kasi ako yung tipo ng batang di mahilig sa laruan. Pero okay lang. Talagang okay din sa akin. Mas maganda nga yun, yung malaking isda mismo lumalapit sa pain. Kasi sick na daw to dati pa. Kahit nung di pa siya nakakabattle sa flip top. Kaya pinabalik daw siya ni Doc. Parang may follow-up check-up. Tanginan, yabang. Kala mo talaga gagawa tong malagim. Tol combat, di ka na pinabalik ni Arik, yan ang dapat mong alamin. Pero yung sagot, sa'yo na mismo nang galing. Harap ka doon sa salamin. Alam naman natin kapag may follow-up check-up yung tao, di pa masyadong magaling. Parang may tama pa nga sa utak to. Kasi isipin nyo, ginawa niya ng reaction video si Atan. Yung mongoloid na nagbabasketball, yung palaging tinatawanan, yung nakaluwa na yung mata at nagagalit kapag nakakascore na yung kalaban. Tanginan to, nagsalita. Dahil pikunin si Atan, pinalabas niyang mapanganib siya. Pero yung sinapak nga parang masaya pa tapos ikaw nagagalit ka. Tsaka ang dami nang naganap sa bansa. Sa isang paaralan may babaeng nanaksak at sa Tacloban meron batang namaril. Tsaka meron senador na bumabase lang sa Google, ang galing. Kahit dito sa Iloilo, sila-silang mga parak nagkakatutukan ng baril. Samantalang ikaw nagpapaliwanag sa Mongoloid. Samantalang ikaw nagpapaliwanag sa Mongoloid. Parang nakakabobo naman, men. Sa dami nang nangyayari sa Pinas, yung walang kwenta na pansin. Kasi maraming pwedeng punain. Pero mas trip mo pa rin si Atantol. Ano yon? Parang gusto mo mang line map, tas trip mong kalaban si Marmol. Tanginan, predictable nga. Talagang mahirap mahulaan. Kaso mahina sa Manila o sa linya na sugatan. Tsak sa wika tol sa laban, pagkarima na usapan at sa labanan ng utak, ako'y mahirap mautakan. Talagang malabo mautakan. Ako yung kid na malakay to. Walang mahika di na kailangan. Laging sabik at sasabay to. Kasi kung gagamitin yung alas, abamatik mas manganganib yung lagay mo. Pero di ko na kailangan ng magic para mawala to sa kamay ko. Kaya tong arma bulagta, nagkamali ng nabangga, di ka malalim mag-isip. Ikaw ay utak talangka. Hamon ng hamon. Kala niya talaga sa mga bago siya ay tunay na banta. Pues sigurado tong veterano sa batang baguhan magtatanda. Time.
Bale, para sa akin lang naman to, ang binoto ko si Arma. Round 1, feeling ko dikit yon, pero umpisa kung pagbabasihan yung round, umpisa pa lang ni Arma, kumbaga parang umpisa hanggang matapos, andun na. Pero yung kay Clifford, parang medyo late game eh. Yung second half niya, yun yung parang doon na siya bumulusok. So mas binigay ko yung round 1 kay Arma kasi umpisa pa lang, ramdam mo na hanggang dulo. Sa round 2, binigay ko pa rin siya kay Arma kasi ganun pa rin. Sayang lang yung round 2 kasi ang lakas na ng rebat ni Clifford. Tapos parang medyo lumaylay ng konti. Tapos ganun ulit, late game ulit. So binigay ko yung kay Arma. Round 3, feeling ko ito yung pinakadikit na round nila. Kasi parang ayun, mas bigayan na siya, pero hindi siya ganun kalakas ng mga unang dalawa. Pero ayun, siguro tinabla ko yon yung round 3, pero ayun, para sa akin lang naman to ang binoto ko si Arby. Pero kami naman ng boto ni Poison, binoto ko rin si Arma kasi para sa akin nakuha niya yung round 1 and 2, yung 3 nakuha naman ni Clifford. Yun nga din, parang pansin ko din yung mga rebuttals. Okay sana pambawi ng momentum, kaso ang nangyayari, may mga part ng round niya na malakas. Then siguro kung kaya niyang gawing mas consistent yun na nakalagay siya sa umpisa, sa gitna, hanggang dulo may ganun. Mas siguro. Pero yun, siguro yun yung mga nakikita ko lang na kung bakit naging lamang si Arma. Siguro dahil mas balance yung pagkakakonstruct niya sa tatlong rounds. So para sa akin yun lang naman. Pero kung transparent yun kay Clifford, binoto ko si Arma. Kahit talo yung 6 digits na sa akin. Binoto ko si Clifford kasi di naman kami nagkakalayo ng mukha. Hindi, joke lang. Yung boto ko Clifford kasi nalakasan ako sa mga rebuttals niya. Tapos yung kay Arma medyo may mga stumble. Pero hindi naman masyadong halata. Pero yung round 1 ni Clifford, para siyang nag-isang buong malaking rebat dun sa round 1 ni Arma. So, minuto ko yung Clifford. Tsaka para sa akin, bilang isang round, hindi ako fan ng damayan ng mahal sa buhay. So, minuto ko yung Clifford. Yo, JPB, Frontman's Legacy, Clifford versus Arma. So, round 1, explosive yung start ni Arma. Yung elevation niya sa rounds consistent talaga. Tapos may mga notable siya na lines doon sa AEEOO, sa lulundagin paakyat, sa angle niya sa pagbaba, kung nabago ba yung buhay ni Clifford dahil nag-champion siya. So, explosive yung round na yun para kay Arma. While kay Clifford naman is consistent din yung holo rhyming at multis niya. May mga notables din siya na yung kailangan practice kaysa financial, ganun. Sa angles sa rason ba't hindi binigyan ng battle sa flip top si Arma, sa nagtatrabahuin ang sa hanap buhay, ganun. So round 1 binigay ko siya kay Arma. Round 2, yung punto sa financial goals ni Arma, malaking yon para sa akin. Malaking puntos para sa akin yon. So yun nga lang, since round 1, consistent yung pag-flex niya sa income matters noon. Tapos may dalawang starter siya doon. Pag-flex, okay din yung pag-flex niya sa experience niya, tapos yung lines niya sa mas hubog. While kay Clifford, solid yung rebuttals niya doon sa 200,000 yung sahod pero walang rebat. Tapos solid din yung anime reference, yung multi, consistent sa big fish na palutang-lutang. Tapos ang linis ng executions ni Clifford sa round 2, kaya binigay kong round 2 kay Clifford. Tapos round 3, doon na yung parang ang hirap i-judge kasi masyadong dikit yung battle. Pero binasi ko na lang siguro sa angles kasi medyo redundant yung mga angles ni Arma sa status sa life, sa income, gano'n. Tapos binigyan ko ng malaking puntos ang consistency ni Clifford sa multis niya, tapos sa execution. So round 1 Arma, round 2 Clifford, round 3 Clifford.
Crazy Drake. Round 1, binigay ko ng patas. Round 2, Hi, Gablapart. ha? Round 1, binigay ko ng patas. Round 2, binigay ko kay Clifford kasi yung ribat niya sa garahe, parang nilamon niya yung all 2 rounds ni Arma. Tapos sa round 3, yung mga haymaker na bitaw, rhyme scheme, parang nabiliban ako kay Clifford. Kaya round 1 tie, 2, 3, Clifford.